So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas. So, ngayong araw, another update na naman tayo. Patungkol na naman ito sa mga pogos dito sa Pilipinas. At syempre, about ito kay PBBM, kay Duterte, at sa lahat ng mga nagbabardigals ngayon. Patungkol nga dyan sa pogo kay Mayor Alice Go or whatsoever. So, ang video ito ay mula kay The News Board. So, meron itong pamagat na kakapasok lang. Grabe to. PBBM Duterte, mainit na harapan, Bato, Padilla, binira sa nangyari. Akop, Guban. So, yun, bago natin simulan the news board, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganito reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So mga kanoisy, di na natin patatagalin pa. Simulan na natin. Baka gawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, kakapasok lang, grabe to, PBBM Duterte, mainit na harapan, Bato, Padilla, binira sa nangyari. Akop, Guban. So, the news board, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Start! Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Yan? Kampo ng Marcos at Duterte, mainit na sagutan. Matapos ang matinding pasabog na dawit sa droga ang pamilya Duterte at matapos din magkalat ni Robin Padilla sa Senado, abay heto, to the rescue. Pasensya kasi every time talaga na nai-issue si Senator Robin Padilla, parang natatawa ako kasi di ako makapaniwala. Binoto ko tong taong to. Laki na pagsisisi. Tapos ang daming mga, ewan ko. Ang isang senador. Ayon kay Senador Bato, pinag-iinitan talaga ng gobyerno ni Marcos ang mga Duterte at kasama dyan ang Kongreso na tinawag na sipsip at sinabihan pang oportunista. Kaya actually, hindi naman pinag-iinitan ng Marcos yung Duterte. Pinag-iinitan yung ginawa ng mga Duterte. Hindi yung mga Duterte. Diba? Issue ba? Issue. Naman, sagot ni Congressman Akop sa birada ni Bato, siya ang tunay na oportunista at tuta ng mga Duterte. Buwelta naman ng kilalang broadcaster at Marcos supporter sa dalawang senador na maka-Duterte. Sinasabi ni Bato de la Rosa, ulitin natin, oportunista raw ang mga congressman. Dati raw sumusuporta kay Duterte. Ngayon daw, bakit hindi na? Tapos na po ang term ni... Wait lang ha. Ako, mayroon akong termino dyan kasi syempre, may opinion lang to. Ako, I'm once a Duterte supporter to. Yeah, supporter ako. Kahit ng eleksyon, ang binoto ko si Sara at si BBM. Si Pres at si VP. So, yun, ang nakapag-ano lang naman sa akin, parang medyo nag-doubt ako patungkol kay Sara. Kay PRD, parang hindi gaano kasi parang, dito muna tayo, focus muna tayo kay VP Sara. Mula nga nung sa issue ng sa West Philippine Sea na parang dinidedma lang nila, binabaliwala lang nila yung West Philippine Sea. Kasi yun nga, parang close sila sa China. Yun, na-discourage ako doon sa mga Duterte kasi pati si PRRD nung nabalitaan ko yung gentleman's agreement. 'Di ba? Tapos ito, ngayon lang, lately lang, nabalitaan ko yung yung libro niya na worth 10 million. Oh, sorry ha, pero for me, parang siya parang nagpo-promote siya sa sarili niya 'Di ba? Kasi ano naman makukuha mo sa librong 'yun? 'Di ba? Tapos pera pa talaga ng taong bayan. Okay lang. Actually, okay lang 'yun kung pera niya talaga. 'Di ba? Wala akong problema dun. Kaya 'yun yung sa akin kung lang inano tayo ni Bato na bakit dati parang maka-Duterte kayo pero ngayon bakit hindi na? 'Di ba? Tuloy. Duterte. 6 na taon na tayong pinagmumura niyan. Gusto mo yung mga congressman, Duterte pa rin? Pinagmumura nga niya ang mga congressman Sinabi nga niya corrupt ang mga congressman. Wala daw yung mga congressman. Nilakit-lakit ang mga congressman. Hindi ka nagsalita, Senador Bato de la Rosa. Gusto mo tanggapin pa rin ng mga congressman ang mga batikos ni Duterte? Hindi pwede yun. Iba lang ang gobyerno ngayon. Hindi ibig sabihin, si Duterte naging presidente, habang buhay siyang susuportahan ng politiko at ng taong bayan. Hindi na. Sobra na, tama na. Tapos na ang term niya. Lahat ng masasama ginawa ni Duterte laban kay Pangulo. Paano naman siya pero meron pa rin akong mga party ng mga pinagagawa ni PRD dati na saludo pa rin ako up until now. So, hindi ko na lang sasabihin kasi baka, hindi nyo maintindihan or whatsoever. Ang Kongreso, nakaalyado ngayon ng gobyerno. Tapos na ang term ni Duterte, hindi mo ba alam yun, Senador Bato? Bakit sasabihin mong oportunista yung mga congressman? Kalokohan nyo. Kaya itong ginagawa ni Bato na paninira sa mga congressman, siya ang damage dito. Gusto mo kakampihan pa rin yung mura ng mura sa kay Pangulong Marcos? Yung nagsasabi ng bangag kay Pangulong Marcos, wala namang pagpapatunay. Ano yun? Ito din yung isa sa na-discuss ko. Sinisingit-singit ko, So, mamaya siguro. Kaya yung kay PRD na inatake niya si PBBM, parang medyo negative sa akin yun.
Ako, Senador De La Rosa, malamang, inuulit ko. Hindi ka na maging senador ulit. Ako, ito pa isang topic talaga itong ating mga senador. Kalabo. Nakakapanghina. Akalain mo pa naman, sexual rights, pinaglalaban ni Senador Robin Padilla. Yung Controversial po yan. Grabe talaga. Tinamaan ka naman ng buhay. Robin Padilla. Kakahiya ka, senador ka ng Republika. Ang pinag-usapan sa buong bansa, napakatitindi ng mga isyu. Ang ipinaglalaban mo, sexual right mo. My goodness. Hirit naman ni Bato sa mga pahayag ng Kamara. Alam ni General Acopian, alam ni Congressman Acopian na nag-playbook ako, I can take and take, I can survive. I will survive, sir. Whatever dirty words you are going to throw at me, I believe in myself that I can survive. Hindi ako magre-react kung anong sinasabi mo dyan, kasi mataas ito ko. Yung committee, yung Quadcom. Wala pa akong masasabi against the Quadcom dahil Ulit. kung anong sinasabi mo dyan, kasi mataas yung respeto ko sa iyo, sir. General Acopian, mataas yung respeto ko. Yung committee, yung Quadcom. Wala pa akong masasabi against the Quadcom dahil they are doing their job. Isa lang committee dyan ang aking hindi nagugustuhan. Hindi ko lang gustuhan yung pag-imbestiga about the alleged AJK ng war on drugs. Pabalik-balik na lang yan, sirang plaka na investigasyon. Hindi rin napigilan ng isang maka-Duterte at ang mainit ngayon na tinatawag na protektor ng Pogo. Well, alam niyo naman po, nabiyak ng United. At ngayon po, parang meron na talagang enkwentro sa panig ng Marcos at ng Duterte. Dahil sa parte ng mga Marcos, anong ginagawa nila sa mga Duterte? Unang-una, nandyan yung planong i-impeach si Inday Sara. Nandyan yung planong ipakulong si Inday Sara at si Presidente Duterte. At yung mga naging general na naging loyal kay Presidente Duterte, kasama na nga si Bato de la Rosa. Nandyan yung sa akin. Yung paninira sa akin at yung sinasabing And then, si Harry Roque din. Yung dawit siya sa Pogo, nako. na ako daw ay guilty ng syndicated human trafficking, sinuman trafficking ko, no, excuse me, no? At siyempre, nandyan din ngayon yung paratang ng droga laban kay Congressman Pulong at saka kay Attorney Man Scarpio ng asawa ni VP Sara. So ano pong malinaw? Ang malinaw po talaga, hilit na pinakukulong, hindi lang sinisira ng Marcos administration ang mga Duterte. Yan ay kung mananaig ang mga Marcos. Kung mananaig naman ang Duterte, abay siyempre, mauupo bilang presidente, VP Sara. Posible na makakulong ang mga Marcoses, hindi lang po dahil sa pinagbabawal na droga, kundi na rin siguro doon sa korupsyon at lantaran na smuggling. At siyempre, tanggal ang speaker, palit ng speaker of the House, pati po siguro ang Senado mapapalitan. Alam niyo naman kasi talagang merong basbasbo ang mga opisyalis ngayon ng Senado ng ating Malacanang. Narito naman ang number 1 senador na nagpakitang gilas nga ba o muli na Ay, namang nako. nagkalat sa Senado. Sir Richard Cruz, kamusta Wait lang, parang ayaw kong makinig eh. Pero sige. po kayo? Na high blood daw po kayo? Ay, hindi po. Nagkaroon na po ako ng gastrointestinal bleeding. Yes po. Well, Sir Richard, hindi po kami husgado ha. Huwag po kayong masyadong ma-stress o ano lang po ito. Kailangan lang po tayo makagawa ng mga batas. At kayo po ay nakakatulong dito sa mga ganap na to. At ano po kayo? Relax lang. Ano po ito? Relax lang. Para po ito sa bayan. Yun na lang po ang isipin ninyo. Nakakatulong tayo sa bayan. Kung para sa bayan, bakit mas pinili mo pang protektahan si Kibuloy over sa bayan? Diba? May gusto po kayong sabihin? May gusto po kayo? Sige lang, Gerard. May gusto po ba kayong sabihin, Sir Richard? Wala na po. Opo. Okay, Sir Gerard. Mr. Chairman, gusto ko Sir pong Santos, magpasalamat po sa Senate Committee po sa pagkakataon pong ito. At ayun po kanina po, isa rin po sa mga dahilan kung bakit din po ako nandito, na-invite po ako. Salamat po. At gusto ko pong mag-shed light and makasan din tayong stigma dito po sa ganito pong mga kaso. Kasi po talagang yun nga, nabanggit nga ni Sandro, talagang nakakahiya po talaga na magsalita about yung mga ganitong klaseng cases. Tama. Kaya po ako, inabot nga po ako ng 5 years bukod sa, yun nga po, wala po akong pedigree. Ako po ay baguhan nung po sa showbiz. So wala po talaga akong lakas. Kung sabihin natin na sa babae, sobrang nakakahiya na kapag yun nga, parang naghahasa sila, no? Tapos parang mailantad sila sa publiko kasi parang selective na lang or kokonti na siguro yung lalaking maging sa kanila. Parang yung lalaki kasi parang mandidiri na din. Sorry for the word, pero parang meron mga ganun ba? Though hindi ko nila lahat, pero parang yun yung mararamdaman mo. For example, ikaw yung parang victim, di ba? Na parang may pa kaya sa akin. So parang bababa ngayon yung self-confidence mo. So same lang din yan sa lalaki, min, na parang ganun. Especially like that na gay yung umano sa kanya. No? So ewan ko lang if babae yung sa kanya, if parang i-judge ba yung niya or what, di ba? Kasi dito sa mundo natin, kahit na
victim ka lang naman, i-judge ka pa rin naman eh. 'Di ba? About sa mga ganyan. Tuloy. So, para magsalita. So ako po gusto ko pong magsilbing example po sa lahat na huwag po silang matakot ngayon dahil ngayon po may boses na po ang lahat ng tao. Ayun po, at ayun po sa on the part naman po ng GMA ay yun po, magkaroon po ng safeguard pa, mas magkaroon po ng mga policies na talagang para mas maprotektahan po at lalo na po sa mid-level dahil po pwede po talagang balikan kapag may nireklamo ka po. dapat padala to kay ano? Yung reklamo niyo po, yung mga kasamahan niya po dyan, yung mga kaibigan niya, ay talagang ano ka rin po, pabalikan ka rin po nila. So yun po, sana po may ma-create din po na policy and ano po sa ganun po. Actually, di din naman kasi talaga to pwedeng ibaliwala eh. Kasi syempre, yung mga lalaki, mga kalalakihan, may rights din naman sila patungkol sa mga ganyan, di ba? Ang pangit naman kung parang hindi lang sila mapapakinggan kasi lalaki ka naman. Wala naman mawawala sa'yo. Ganun ba? Eh, yung trauma, paano yun? Maraming salamat po, Senator Robin. Salamat po sa pagkakataon pong ito. Isang tanong lang po sa GMA, boss. Si Mr. Gerald, nawalan daw ng trabaho sa GMA. Pwede ba natin bigyan ng trabaho? Alam kong hindi naman yung desisyon yan, pero pwede bang, ano naman? Mr. Chair, yun nga yung sasabihin ko, we don't have a say on the matter. Pero baka napanood naman ng mga boss yung statement nyo, Mr. Chair. Tingnan natin, Mr. Chair. Maraming salamat po. Isang tanong na lang po ako kasi Ma'am Atty. Nancy G. Lozano, lagi pong nababanggit na meron tayong mga batas at meron tayong mga code na talagang hindi na pakinabang. Don't tell me ito yung video yun. Wait lang ha. Gags. Yun. Katulad daw po ng ating revised penal code. Naniniwala po ba kayo na obsolete na ito? Sir, yes po. About ba to sa VAUSI? Actually po, since 2011, the Department of Justice has been doing activities or initiatives to revise and update the revised penal code. So the DOJ created a criminal code committee in as early as 2013, I think, and then in 2014 we come up with a revised or parang in-overhaul niya po yung revised penal code by incorporating yung mga bagong laws. So there was a bill filed at the House of Representatives in 2011 and I think in 2017 po. And dito naman po sa Senate, meron pong na-file in 2016. It was filed by then Senator De Lima. But Don't tell me gagawing ano to, batas to ni Senator Robin. Wag naman sana. because there were two, yung version po ng sa House and sa Senate, magkaiba. So right now po the DOJ has created again or ni-revive po yung committee to consolidate po yung dalawang bill para po when we filed it sa House at sa Senate po maayos na siya and also ma-update na rin ulit because from 2014, 2017 and 2023 po. So marami na pong kailangang i-update. So yun pong ginagawa po ng DOJ. Thank you po. Ma'am, napakahalaga po kasi dito. Tama po kayo, no? Kasi dito nakabase tayo eh. Ang batas natin dito nakabase. So makipag-coordinate po kami sa inyo. Sana, inshallah, hopefully, dito po sa ating panahon, mabago na po natin to, inshallah. Yes po. Thank you, sir. Maraming salamat po. Kung wala na pong magsasalita, Akala ko about ito dun sa yung nag-viral niya. pwede na po tayo sigurong mamahinay. Meron lang akong advice kasi maraming tumatawag sa atin na ang sinasabi, bakit daw natin parang pinag-iinitan ang Justice Bill. Hindi po nangyayari yun. Wala po kaming pinag-iinitan dito sa Senado. Opo, at katunayan, kanina pa po naririnig nyo naman yung si Senator Jinggoy na lagi niyang sinasabi na umaaksyon ang GMA7. At bakit daw nawala yung Channel 2? Bakit daw hindi na raw natin tinawag? Meron naman daw din kaso naman din daw sa Channel 2 na yung po kasing kaso na Gretchen Pulido na nasa nasa court. Kaya mas minatamis po natin, nakausap po natin si Attorney Lorna Kapunan na pinag-usapan po namin talaga na huwag na muna pag-usapan dito. Okay, meron pa pong isa yung sa Channel 5 na sinasabi nila na ito daw po ay pinag-usapan na sa programa ng Senator Rafi. Sad din yun. Yung din, yung si, Aaron Villena, tapos yung Roda sa Batang Quiapo. I think, din yun, mainit din yun sa social media. No? Check nyo na lang sa Facebook, madali nyo lang mahanap yan. Ulfo. Pero tinatanong din po ng tao, ba't hindi natin tinapatawag dito? Kaya po sana, Ma'am Miss Bernadine Mahinay, kung meron po tayong paraan na mapatawag din yung TV5, tsaka yung sinasabing biktima,
makipagtulungan po tayo sa office ni Senator Raffy Tulfo. Inuulit ko po, mga mahal kong kababayan na nanonood at nandito, hindi po kami korte. Wala po kaming na magsabi kung sino ang guilty dito. Kami po nandito para gumawa ng batas, para tanungin po ang mga tao. Actually, para sa akin lang ha, bakit yung Senado, kahit yung mga medyo hindi naman gaanong na mga issue, or yung alam nyo yun guys na, for example, ito hindi, malaki din kasi yung di ba? For example lang ba na, ano ba yung example ko? For example na lang, ito si Sandro Mulak. May kakayanan naman silang di ba? Tsaka malakas naman din yung laban nila. Bakit ba kailangan pang pumunta din nila dyan sa di ba? Halimbawa lang kasi syempre, I think, dahil din sa sa tawag dyan, director yung kalaban nila, or may mga network ba, or whatsoever. Yung kay Senior Aguila. 'Di ba? Parang parang sorry for the word, pero parang ewan ko. Nagpapabango sila. Parang naman. Dito ang ating mga resource speaker kung ano po ang pwede nilang ma-contribute sa atin. At mula po sa kanilang kontribusyon, tayo po ay gagawa ng mga batas. Kung ngayon man po ay nakasaksi pa kayo ng meron pong na-contempt, hindi po ibig sabihin na guilty na po si Mr. Jojo Nunes. Nagkataon lang po na sa amin pong aid of legislation, meron po siyang ayaw sagutin. Pero kapag yan po ay nasagot na niya, sigurado naman po ako na magkakaroon muli ng motion na siya ay palabasin o tanggalin ang kanyang contempt. Kung mga kababayan, huwag po tayo masyado mapaghusga dito sa usapin na ito dahil hindi po ito husgado. Ang mga nandito po ay tumutulong uli. Si Sir Nino Mulak, si Sir Sandro, ang NBI, si Attorney Topacio, si Gerald, si Mr. Jojo Nunes. Pero di din natin maiiwasan na anuhin talaga ng mga tao kasi dinala sa Senado Di ba? Si Mr. Richard Cruz, ang GMA, representative ng GMA, ang DOJ, wala po ditong nagsasabi na meron may kasalanan. Opo, ito po, lahat ito para makagawa po tayo ng batas. At katulad po ng sinabi ni Ma'am Nancy Luzano, meron na po tayo mga obsolete na mga codes at mga batas na kailangan na po nating ayusin. Wala mo po, maraming salamat. Kala ko ito yung about sa sa urge or whatsoever. So, yun lang naman mga kanoisy. So, kayo masasabi nyo dun. So, again, ang video yun ay mula kay The News Board. So, supportahan nyo yan, The News Board. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan, i-subscribe nyo yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. Malinaw pa sa klaro, di ba? So, yun pala yung pinag-aanuhan nila dyan. Yung kay Bato, Duterte, akala ko kasi yung kay Senator Robin Padilla about ito dun sa urge na viral, pero hindi pala. About din pala ito sa mga dinadala nila dyan sa Senado. So, at least kahit konti, medyo malinaw na sa akin kung bakit nga ba parang meron silang sineselect na, for example, mga viral talaga na mga issue. For example, itong kay Sandro Mulak na parang dinala pa nila sa Senado kasi para daw pagbasihan nila na pwede nilang gawan ng batas. So kayo guys, agree ba kayo doon na dapat ba talagang ganyanin sila dyan sa Senado? I think yung kay Alice Go, parang talaga yun, need talaga yung gisahin doon sa Senado kasi gobyerno din kasi yung kalaban 'di ba? Gobyerno yung kalaban ng yung Pogo. Tapos sobrang lala na ng Pogo to the point na parang sobrang tagal na pala nila dyan nag-ooperate, tapos protektado pa ng mga government officials din. So I think need talaga yun na mag-isa din sa Senado or mapag-usapan para ganyan, mag-ano sila ng batas na, oh, sige, lahat ng government official nasangkot dito, bitay, something like that. Mga ganyan ba? Sana ganon. Ganon. Tapos yung kay Sandro Mulak din siguro, dahil siguro parang director yung involved, tapos siguro dahil showbiz, parang ganon. Yung kay Senior Aguila, paano yun? Ano yun? About cult. Gagawa sila ng batas about cult or whatsoever.
So about naman dun sa sa bardaguls ng ng PBBM at PRRD administration is parang wala na talaga magsisiraan talaga tong dalawang to. It's so sad lang kasi syempre unit team yung binoto natin pero parang na uni-break na sila So yeah, so sad. Yung kay Bato naman na parang sinabi niya na bakit yung mga taong to nakasuporta naman dati, bakit ngayon hindi na. Syempre kapag mamulat na kasi tayo, parang syempre lalabas tayo sa spotlight, di ba? Ako, meron akong nakita na mga portion Like for example, yung kay Kibuloy na pwede naman siyang tawag dyan, lutasin sana. Pero bakit kailangan pang humantong sa pag-alis, di ba? Yung the way na i-protection ng dalawang senador kahit malinaw naman na may mga basihan naman talaga, may mga tawag dyan, may mga ibinabato naman din talaga sa kanya na need niyang linisin. Pero wala Yung sa West Philippine Sea, mga pangyayari doon, yung libro, yun yung pinaka-latest din, libro. Bakit kailangan pa may libro? Para saan yun? Huwag niyo sabihin magbubulag-bulagan kayo doon. Huwag niyo sabihin for learnings yun kasi sobrang ikli lang, ikli ba? Sobrang lang ng libro, Pwede lang yun makikita mo lang yun sa sa mga internet 'Di ba? Though, sabihin natin na iba yung story niya, pero syempre sobrang nipis lang nun, Gagastos yung gobyerno ng 10M para lang doon. Tapos parang nagpo-promote you as a politician. 'Di ba? Parang off yun sa akin. So, yun lang naman. Kayo ano masasabi niyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching. Pilipinas is out. Pilipinas. Like, comment, share, subscribe. Pilipinas is out.